Afternoon mga kasosyo, so nandito naman tayo sa bagong episode ng Borsor Agribit Supply. Okay, so pasensya na mga kasosyo, medyo natagalan tayong gumawa ng content ulit since sobrang busy sa trabaho. So ngayon mga kasosyo, nandito ako ngayon sa aking Agribit Supply dito sa San Antonio, Negros Oriental, San Antonio, Sibula, Negros Oriental. Okay, so still yung Agribit supply natin mga kasosyo still kicking and has development. So medyo marami na tayong stock. Okay, so bukas meron pa tayong mga delivery tulad ng bigas saka Thunderbird na product saka yung mga Warbird na mga seeds or concentrate. Okay, so dito mga kasosyo. So as you can see mga kasosyo, meron tayong mga stocks na nadagdag. Tulad ng itlog, saka dumarami na rin yung ating mga groceries dyan sa likod, okay? Okay, so by the way mga kasosyo, bago tayo mag-start sa pag-uusapan natin ngayon, baka pwede pa hit notification bell para at least updated kayo sa mga video i-upload natin mga kasosyo. Saka syempre pa-subscribe na rin mga kasosyo. Okay, so maraming salamat. Okay, so sa mga previous vlogs natin mga kasosyo, meron tayong isang subscriber saka followers na nag-ask kung ano ba yung posibleng disadvantage saka advantages sa pagkakaroon ng Agribit Supply business. Okay, so yun yung pag-uusapan natin ngayon mga kasosyo. Okay, so unahin natin yung disadvantage ng pagkakaroon ng Agribit Supply business bukod doon sa ibang negosyo. Bakit ba mayroon itong disadvantage kumpara doon sa mga ibang negosyo? Okay, so sa tingin ko mga kasosyo, yung disadvantage ng Agribit Supply business is maliit lang yung kita. Okay, so kung kayo yung nagbabalak na mag-open ng isang negosyo tapos gusto nyo yumaman agad, so hindi ko pwedeng i-recommend sa inyo yung Agribit Supply business kasi ito pang long term talaga para at least makikita nyo agad yung resulta ng inyong negosyo or babalik agad yung tinatawag nating ROI or return of investment. Sa Agribit Supply business kasi mga kasosyo, lalo na't nagsisimula kang maliit or hindi ganun kalaki, tulad ko na nag-start na Agribit Supply in 50,000 capital. So, hindi ganun kadali. So, maliit talaga yung kita. Okay? So, for example, mga kasosyo, sa isang sako, kumikita lang tayo ng 150 to 180 na income or profit doon sa isang sako. Tapos, kukunan pa ng kukunan pa ng mga iba't ibang expenses tulad pagbili ng plastic, sahod sa mga tao natin, yung mga lahat na expenses na. So, konti lang talaga. Kumikita pero konti. So, pang long term talaga ito compare doon sa ibang negosyo na once nag-click, ura-urada, pwede talagang yayaman ka agad bilang isang negosyante. Okay? So, yun yung disadvantage ng mga kasosyo, no? Maliit lang yung kita. Sa 1,000, kikita lang tayo ng nasa 70. Tapos sukunan pa ng mga expenses. Siguro yung pinakakita natin doon, bawas na doon sa mga expenses natin, siguro nasa 4 to 5% lang. Okay? So ganun kaliit. So sa 1,000, kikita lang tayo ng 50 pesos siguro. 50 or 40. Okay? So kaya nga I suggest mga kasosyo, once na meron ka Agribit Supply business tapos nagsisimula pa lang tayo sa maliit yung puhunan natin, dagdagan natin ng ibang mga services saka produkto. Okay? So ano yung mga iba't ibang services na pwede natin i-offer? So pwede mga kasosyo magdagdag tayo ng GCash. So yung GCash mga kasosyo, maganda din yung pangdagdag nating income dito sa ating Agribit Supply. Aside from that mga kasosyo, pwede din tayo magdagdag ng mga basic needs tulad ng mga groceries, mga itlog, dilata, mga noodles at kung ano-ano pa, mga kape, gatas, okay? So pwede natin idagdag 'yon para at least makatulong sa mga expenses natin o mga pangangailangan natin sa loob ng ating Agribit Supply, okay? So actually hindi naman talaga 'yon bawal mga kasosyo. Hindi siya bawal kung
hindi naman ganun ka dami yung ibibenta natin na groceries. So, yung mga basic lang mga kasosyo. Tapos dagdagan na rin natin ng mga bigas. Kasi yun yung pinaka needs ng mga tao. Okay? Okay, so dako naman tayo doon mga kasosyo. So, ano ba yung advantage ng Agribit Supply business? Okay? So, sa Agribit Supply business mga kasosyo, yung advantage talaga niya is 90 to 98% hindi talaga magpipield yung ating Agribit Supply business. Basta maganda lang yung pag-manage natin sa ating negosyo. Bakit? Kasi need talaga na ito ng mga tao. So, basta lang yung negosyo natin or yung area natin is maraming taong nag-aalaga ng mga iba't ibang hayop tulad ng manok at baboy, sigurado tayo mga kasosyo na meron at merong mag-avail na ating services saka products. Okay mga kasosyo? So yun. Yun yung kagandahan. So sa madaling salita mga kasosyo, maliit yung tsansa natin na malugi sa ating negosyo. Okay? Basta maganda lang yung pag-manage natin. Okay? Tapos hindi natin gagalawin yung ating income. So kumbaga hayaan lang natin mag-grow yung ating capital sa ating maliit na negosyo hanggang sa lalaki tayo mga kasosyo. So kita nyo naman mga kasosyo, nag-start ako ng 50,000. Before, makikita ko talaga na parang ang luwag ng aking pwesto. Feeling ko dati, ang laki-laki ng pwesto ko. Konti lang kasi yung laman. Pero ngayon, naliliitan na naman ako kasi medyo siksik na yung laman. Tapos meron na tayong mga backup na stocks tulad ng minsan yung mga ibang stocks dito meron tayong backup na 2 sako or 3 sako. Sa mga ultra pack products natin, minsan dati isang backup lang, kung bibili tayo 2 sako lang, ngayon bumibili na tayo ng tigwa 8 sako sa ultra pack. Grower pa lang yan, meron pa ang starter saka finisher. So, yun yung kagandahan mga kasosyo. Ano lang natin, paunti-unti, hayaan nating mag-grow yung ating capital. Tapos, hopefully, mga 5 years, siguro 5 years, 6 years, 7 years, siguro naman, pwede na tayong mag-expand. Kung medyo mapaaga, mas maganda mga kasosyo. So, pray lang natin, saka lagyan lang natin ng kunting sipag. Okay? So, yun lang yun mga kasosyo. So, to summarize mga kasosyo, yung disadvantage is, maliit yung kita, hindi tayo yayaman agad sa negosyong ito. So, kailangan talaga natin ng pasensya. So, yun. Tapos, advantage naman ng Agribit Supply business, sure tayo na malaki yung tsansa na hindi tayo malugi sa negosyong ito kasi needs ito ng mga tao, lalo na doon sa mga mahilig mag-alaga ng mga hayop tulad ng baboy, manok, aso, kung ano-ano pa. Okay, syempre, lalagyan din natin ng bigas. Syempre, kakain yung tao ng bigas. Okay? So, maliit yung tsansa na ma-field tayo dito sa negosyong ito. Kikita at kikita tayo, mag-grow talaga tayo. Kaso nga lang, hindi ganun ka bilis. Okay? So, mga 10 years siguro mga kasosyo, mayaman tayo, joke lang. So, magdedepende pa rin yun sa takbo nating negosyo mga kasosyo. So, sa nakikita ko dito mga kasosyo, yayaman lang tayo kung marunong na tayo mag-expand ng ating negosyo. So, hindi lang mag-stay tayo sa isang pwesto, kundi kailangan nating branch out. So, kinahanglan tayo magtayo pa ng ibang Agribit Supply sa ibang area para at least unlimited yung ating kikitain or mas lalaki yung ating posibleng kitain mga kasosyo. So, yun lang mga kasosyo. So, see you sa mga susunod nating mga contents. Saka maraming salamat at magandang araw. Kasosyo TV, kasama mo sa pag-asenso.